Energy FM. Same, pero iba! Dito lang yun sa number 1, 6.7 Energy FM. Bangga, wag mo sabihin radyo, sabihin mo. Hi! So magandang morning sa lahat po ng mga nakasilay na ng araw sa labas. Nakasilip na at tinatanaw. Talaga namang nagpakita na po ng bongga si Haring Araw. Pero Mari kasi, ang balita sa weather ng teleponong ito, mamaya daw mga alas 3 o alas 4 magiging majulan. So ngayon medyo maaraw pa. Hindi Mari, medyo maaraw talaga sa labas. Maaraw, so makakapagpatuyo ka pa ng panty at brief ngayon. Sana pala naglaba ko kaninang madaling araw. Oo, diba? Sabit ka't natuyo sana. Kasi pagdating ng hapon, medyo may tag-ulan dyan, Maret, mga pare. Medyo maambun na dyan. That is so true. Ay naku, Friday pa naman ngayon, kaya naman expect po natin na magkakaroon ng matinding traffic. Ay, totoo yan. Diba? Lalo na sa Metro Manila, sabi nga nila, diba, just add water. Correct. Tapos talaga naman po magiging masabaw na po ang inyong mga dadaanan. Actually, Mari, kagabi, sobrang traffic. Oo nga, Mari. Di ko alam bakit. Hapon pa lang nun, Hapon, tapos anong oras na ba kami alas 10 na nun. Nakakaloka papuntang Taytay. Nakakaloka ang lala ng traffic. Grabe, umalis ako dito ng opisina kahapon alas 4. Nakauwi ako mag-aalas 6 na ata. Sobrang traffic. Ay, Mari! Deserve. Yun yung sasabihin mo sa mga natatraffic mong kaibigan no? Deserve mo yan. Magsisi ka na sa kasalanan. Oo, tas medyo malubak-lubak pa sa mga daraanan mo. Kaya mapapakhapit ka talaga dyan na parang sa buhay mo. Ay, ako, Mari, ito na nga. Kakapit pa ba siya o magle-let go na? Hoy! Hindi. Pero kailangan tayong makichismis dito sa ating kwento ngayong araw na ito. Kaya naman pang gato, mutok ka lang dyan dahil oras nating 9:08. Ito na po ang Lihim ng Liham. Lihim ng liham. Paghanga, pagkayamot, at pagkasabik. Damdamin hindi masambit. Sulyap na may pag-ibig at walang buwang sa bibig. Iluluha na lang ba o sa liham ilalakip? Here we are, face to Lihim ng liham. 'cause there's nothing I can do to keep from loving you. At Iska. Hello po! First time ko pong mag-share ng aking story at hindi na rin po kasi kinakaya ng emotions ko ang nangyayari sa akin. Hindi ko alam kung sino ang tama o mali sa aming dalawa. Lindsay at Iska, meron po akong ka-talking stage. Since December pa, nag-uusap na kami. Hindi ko alam kung bakit lumalabo na ang usapan. Siguro dahil meron na siyang trust issues sa akin. I met him sa isang dating app. No girlfriend since birth si Koya at mukha naman pong mature siya na mag-handle ng relationship. Mukha lang. Hindi siya playboy base na sa obserbasyon ko. Inaamin ko, marami akong nakamatch sa dating app na yon. Pero siya yung pinakamatagal. Pinakamatagal kong kausap at pinakamatagal din na ang sabi niya nanliligaw sa akin. Binigyan ko kasi siya ng chance kasi gusto ko siyang makilala. Araw-araw kaming magkausap. Actually, nag-demand ako na i-meet siya personally. Kaso, super busy daw niya to service family. Kasi siya yung family driver at umaalis sila palagi ng bansa papunta sa Amerika. Doon sila nagvi-visit sa other relatives.
Katatapos lang din niyang mag-submit ng graduation requirements. And by the way, pareho pa po kaming nag-aaral sa ngayon. Palagi niya akong mini-message ng good morning, good night, how's your day, ingat sa biyahe. Palagi mong i-check ang mga door sa bahay bago ka matulog. Hindi naman po ako manhid para hindi ko maramdaman na super caring siya pagdating sa akin. Super honest din niya magsabi ng nararamdaman niya. Kaso, parang nararamdaman ko po na takot yata siya na ipakilala ako or malaman ng parents niya na nanliligaw siya sa akin. Hindi siya ready na ipakilala ako sa pamilya niya. Parang tinatago niya ako sa nanay niya. Tuwing gabi lang daw siya pwede makipag-audio at video call sa akin. Kaya yun talaga ang schedule namin. Nung first video call namin, naaalala ko pa, lasing ako that time. Medyo nahiya akong ipakita yung mukha ko sa kanya. Tuwing tatawag siya, palaging tulog na yung nanay niya. Wala namang issue sa akin yun. Wala naman kasi kaming label eh. Ngayon, madalas na po yung pag-overthink niya kasi nakita niya na hindi pa ako nagdi-delete ng dating app sa phone ko. Siya kasi before, dinelete niya na, pero nag-create ulit siya ng bagong account para hanapin at i-stalk ako sa dating app na yun. Doon na nagsimula yung pagiging distant niya sa akin. Tapos madalas siyang mag-send ng long messages tungkol sa nararamdaman niya, mapa-positive man yan o negative. Feeling ko loyal naman siya sa akin. At syempre bilang babae, na-appreciate ko yun. Ilang beses na rin kaming nagkatampuhan and he wants our situation to be fixed right away. Hindi kami umaabot sa puntong may silent treatment. Pero dumating na nga ang araw na talaga namang hindi ko gustong dumating. Gusto niya nang tumigil sa pagpupursu sa akin. Kasi ang sabi niya, nagiging toxic na raw siya. Kasi gusto niyang maging loyal din ako sa kanya. Pero wala naman kaming label. Nag-offer ako na ibigay sa kanya yung account ko to prove him na wala naman akong ibang kinakausap. But, he said no. Hindi kasi ako showy about my feelings compared to him. Nakikita ko naman siya as my future boyfriend. And by the way, NBSB din po ako. Umami naman akong gusto ko siya pero ewan ko ba? Nasasaktan na po ako sa nangyayari. At ayaw ko naman pong lumuhod at magmakaawa sa kanya na bumalik siya sa akin. Hindi kami nag-usap for 3 days kasi nga umiiwas na siya. Siyempre, iiwas na rin ako. Nag-message ulit siya to ask for forgiveness kasi nga overthinker daw siya. Ang sabi niya, bigyan ko pa raw siya ng second chance kasi liligawan niya daw ulit ako. But this time, hindi na siya katulad ng dati na nagsisend ng good morning, good night, how's your day, ingat sa biyahe, always check your doors, etc. Parang magkaibigan na lang kami. Orbiting ba ang tawag dito? Araw-araw pa rin naman siyang mag-chat pero hindi na siya mabilis mag-reply. Hindi katulad ng dati. Pwede pa ba akong umasa na balang araw magkikita kami personally? Kasi ready naman talaga akong i-meet siya eh. O baka naman kailangan ko na siyang iwasan. Handa na po ako magpatampal sa mga advice mula sa inyo. Ito po ang lihim ng aking liham.
kapag parehas kayong hindi pa nakakaranas ng relasyon talaga. Mare, pangalanan muna natin siya. Ano Kasi pangalan? wala siyang pangalan eh. Si Tamps na lang, si Tampal. Tampal ng advice, nakakaloka to. Ako, alam mo, Mary, yung 5 months na talking stage, medyo matagal-tagal na rin yan, ha? Tagal. Oo, magkakilala na kayo niyan. Alam niyo na yung hilat siya ng bituka ng isa't isa niyan. Pero ba't hindi pa sila nagkikita in person? Ano yung dahilan? Ewan ko Yun nga din eh. iniisip ko, Mari, bakit kaya? Parehas ba silang natatakot? Lagi na sinasabi na busy daw yung guy, pero naku, may busy ba sa taong gustong mag-pursue? Totoo, alam mo, Mari, di ba naniniwala tayo na ang lalaki kapag gusto ko niyan, gagawa ng oras yan. Totoo. Kapag ginusto ka talaga niyang makita. Alam mo, kahit sobrang layo niyan, pupuntahan ka niyan. Totoo. O kahit sobrang layo yung dalawa, syempre magre-request, halfway tayo. Hindi, Pero pwede naman ibig mo yun. sabihin, gagawa ng paraan. Correct, Diba? yun nga. Hindi nga din namin maintindihan ng partner ko ba't ganyan tong lalaki. Alam mo, naguguluminahan na ako, Mari. Tapos tuwing gabi lang sila nagvi-video call at saka audio call. Tapos takot malaman ng nanay nung lalaki. baka may asawa yung lalaki. Yun nga, alam mo, naisip ko rin siya, Mari. Medyo saw. Hindi kaya nagpapanggap lang tong si guy na no girlfriend since birth, Oo. nagpapanggap na single para doon sa dating app na yon para marami siya makuwang babae. Kasi it's easily to scam people. It's easy to scam people lalo na kapag sa digital lang. Totoo, diba? alam mo, Mari, Online. sinubukan ko rin yung dating app na yan, pero Oo nakakatakot ka rin kasi makipagkita. Siguro Strangers eh. correct. Siguro kapag gusto mo lang ng kausap, pwede siya. Pero yung Oo. seryosohan, parang bibihira yung mga kakilala ko na nakahanap talaga ng mapapangasawa, magiging girlfriend at boyfriend sa mga dating apps. I'm sorry hindi naman sa Oo, meron din naman, meron din namang mga success Oo, stories na meron talagang naman. nagpapakasal at nag-meet sila sa dating app, diba? Pero syempre kasi tayo bilang mga babae tayong overthinker, syempre ang initial reaction natin dyan, oy, dating app kami nagkakilala. So baka hindi lang ako ang kausap nito. Oo. Katulad ng letter sender natin, di ba? Aminado naman siya na hindi siya nag-delete ng dating app. At may Oo. mga nakakausap pa siya doon. wala namang rason din Di para ba? mag-delete. Ang question kasi dito, Mare, are you exclusively dating? Truth. Di ba? Exclusive ba kayo para sa isa't isa? Kasi may ganun eh. Hindi pa kayo in a relationship, pero you're going there na. So, exclusive kayo sa isa't isa. Pero kasi parang wala naman kayong usapan na gano'n at hindi ka pumayag. Di ba kasi yung letter sender natin, yung lalaki, gusto niya exclusive sa kanya yung babae, pero para sa babae, parang hindi siya payag eh. Wala kang karapatan. Hindi ako magagalit. Pero ang gulo ng Diba? babae kasi, Mare, ang gulo niya. Alam mo- Ayaw niya na exclusively dating nga, pero ngayon, hinahanap-hanap naman niya yung lalaki nung tumigil. I just don't get the point, no? Maguguluhan ka lang naman kung hahayaan mong guluhin ka ng sitwasyon. Oo. Diba? Bakit ka naman, diba, papayag na dapat loyal ka sa akin? Wala naman kayong label eh. Oo nga. Diba? At ang dahilan kung ba't wala kayong label is hindi mo siya sinasagot. Correct Naliligaw ka. naman siya pero hindi mo siya sinagot. Pero nag-expect ka na, diba, maging chami-chami pa rin siya Oo, sa'yo. yun nga, Alam mo, Mare. ate, sinasabi ko sa'yo, manggulo ka rin. Alam mo, ang laki mo na eh, pero ang gulo ng utak mo. Pero kasi Mare, ang reason nga siguro kung ba't siya nagugulahan is because maraming red flags. Oo, Yun yun nga. na-miss natin yung part na yun. Oo. Marami nga talagang red flags. So number 1 pa lang, bakit gabi lang pwede mag-usap? Oo. Actually, number 1 yung sinabi mo, bakit hindi sila magkita-kita? Yun nga. Yun. Number 3. Kasi Oo. number 2 yung Oo, sinabi ko, yung tuwing gabi lang nagbe-video call Number at 3, audio ayaw call. ipalam sa nanay nung lalaki. Naku, yan ang pinaka-ano eh. Alam mo, Mari, di ba kapag ang lalaki, no girlfriend since birth, ang mga nanay niyan, kating-kate magka-jowa yung anak nila. Depende. Diba? May mga clingy na nanay. Pero kasi di ba may mga ganon, yung Oo. kating-kate, kailan ko mag-girlfriend, anak? Gusto Kailan ko mo- makakilala. Oo, kailan mo ako bibigyan ng apo. Yun, di ba? So, medyo para sa akin, medyo questionable siya na bakit ayaw kang ipakilala sa mga magulang niya. Ang daming red flag. Siguro yun yung, kumbaga, meron na lang slightest na percentage kung ba't siya nakakapit. And that is Oo. because she really likes the guy. Yun nga. Pero napakadaming red flag. So talagang naiintindihan ko yung tipong feeling, Mare, na gustong-gusto mo siya. Pero para kang tatalon sa sa kawalan. Di ba? Kapag tinake mo yung risk na yun. Siguro, para sa letter sender natin, siguro i-maintain mo lang kung ano yung meron kayong dalawa, pero huwag ka masyadong umasa. Alam mo yun? Oo. Huwag ka masyadong mag-expect na yung relationship nyo magiging next level na siya. Ganon. Oo. I-enjoy mo na lang muna yung nararamdaman mong kilig at saya kapag kausap mo siya. Kasi feeling ko doon sa lalaki walang aasahan eh. Wala talaga. Oo, ang hirap. Ako kasi kapag ako tinanong mo, pag once na naguluhan ako, ay aalis ako. Ako Yun lang yun eh. Try pa natin. Baliktad kami. Hindi na baliktad. Magkaiba kami ni Iska dito. Kasi once na naguluhan ako sa sitwasyon at parang wala,
basta, yun na yung pinaka-juice nun. Pag Oo. naguluhan ako at hindi ko alam kung ano bang gusto mo mangyari, alis na nga lang ako. Ayaw mo kasi magsaya ng panahon, Mare. Ako diba? kasi, ayoko ng mga ganyan na mga conflict. Oo. Talagang umaalis ako, talagang lumalayo ako. So, si Iska ang sinasabi niya, give it a chance. Oo. Baka pa Ganyan. pwede naman, I can wait forever. Oo. Charot. Pero, depende na lang sa'yo kasi hindi din maganda na trait ko yun Oo. Ayaw ko yun Pero, Ay, ako rin. Hindi na magandang trait yun. so, alam mo yun, may mga ganyang bahala ka na kung alin yung gusto mo dyan. But ang sinasabi namin is that huwag ka masyado rin sigurong umasa. Oo. Ganyan. At saka, girl, napakarami pang lalaki sa mundo. Diba? Diba? Dating app yan. Ang daming lalaking pwedeng iswipe dyan. At kapag sinuwerte ka, matino at tamang lalaki ang mapupunta sa'yo. At saka, alam mo, baka gusto mong pumunta sa sa totoong mundo, Oo. Meet people personally and Correct. physically, ganyan, experience them physically. I mean, ano ba naman yung matap mo yung shoulders niya kapag halimbawa nagbibiruan Mare. kayo, ganyan. Makita mo yung unang reaction niya kapag nag-sip siya ng coffee, kapag nagtatawanan kayo. Mas maganda yun yung first hand mo nakikita. Diba? Para kasi siya may virtual boyfriend lang. Exactly. Diba Virtual boyfriend. Na parang, oo, pinapasaya mo ako sa pag-uusap natin, pero paano naman yung realidad? Oo. Diba? Parang kayo nasa Sims. Totoo. Kasi lahat kasi, sabi ko nga kanina, parang you can easily scam people online. Correct. Digitally, di ba? Oo. And ang bilis mag-pretend na ito ako, no girlfriend since birth ako, pero nasa app kasi Diba? Nasa siya kumbaga internet siya. So ang daming mga faces na pwede mong makilala sa internet. Oo. At hindi lahat yun totoo. Pwedeng totoo, pero hindi lahat totoo. Correct. Diba? Alam mo, pwede magpanggap na ibang tao yan. Yung wala ka pa nakilala ka, nagkita kayong dalawa, iba blackbag ka, di ba? Oo. Hindi mo alam. Hindi, may totoo ganyan talaga. Yung tipong ang ganda-ganda niya sa, 'di ba, sa internet, pero nung nagkita kayo, iba pala itsura niya. Diba? Lagi natin sinasabi, Mare, na ang technology talaga, may mga pros and cons yan. True. Pero kadalasan yung mga cons, hindi natin pinapansin. Kasi Kasi nga masyado- dala tayo. Di ba masyado kasi tayo nasasayahan? Gina G. Again, letter sender, siguro i-enjoy mo na lang kung ano yung kasiyahan na ibinibigay sa'yo, nung ka-chat mo dyan, yung ka-talking stage mo dyan. Pero wag ka masyado mag-invest ng feelings at time mo. Yan din kasi Mara yung problema kapag no boyfriend since Oo, birth. yun nga eh. Diba? So, yung konting attention na binibigay, nabibigyan niya ng, diba, na-amplify into a different Oo. thing. Kapag nabigyan na siya ng konting kakarampot na attention, masabihan ka lang ng, uy, kumain ka na ba? Oh my God! Gusto niya ako Diba? kasi tinatanong niya Diba? kung kumain na ako. Di ba pakilak ng pinto bago ka matulog? Dahil hindi niya na kailangan i-remind sa'yo yun dahil baka Oo. pasukin ka ng mga magnanakaw. At saka alam mo yun, Mare, baka he's just being nice. Oo. May mga taong gano'n na talagang masyado silang inaalala nila yung makausap nila. And basic And human kind. yun di ba? Oo. Basic human yun? Kindness. Gesture, di ba? ganon. Basic kindness yan sa mga tao na, di ba kapag halimbawa, hindi pa nga, uy, pag may dala kang kape, Oo. tapos may kasabay ka sa room, uy, kape. Parang Oo. ganon lang din yun. Tapos diba, huy, kain tayo kahit ayaw mo Oo. talaga mamigay. Hindi totoo, di ba? So basic human kindness yan. Oo. So, alam mo yun? Huwag natin masyadong bigyan ng malaking ibig sabihin. Oo. Huwag natin palakihin yung mga bagay-bagay. Huwag ka masyadong matuwa, ganon. Masayahan ka pero huwag ka masyadong matuwa. Oo. Yun. At mas maganda kasi na maramdaman mo yung mga ganyang bagay first hand. Tulad nga ng sinabi namin, actual na jowa sana. Oo. Yung sa realidad. Diba? Sawa na tayo sa ganyan, pagod na tayo sa mga talking stage and bigla kang i-ghost. Oo. Pero kasi siguro nagsisimula pa lang siya kasi Mare, nasa pag-aaral pa lang Oo, siya. college pa lang Excite- sila parehas Papunta eh. pa lang tayo sa exciting part. Ay, alam mo, pagka-graduate mo talaga, sobrang cliche mind, di ba? Kasi sabi nila, kapag nagtrabaho ka, makakahanap ka na marami lalaki, pipilahan ka. Maybe, Wala. hindi siya. Nasaan? Yun nga eh. Pero maybe, siguro may mga tao hindi naman nagkakatotoo yun. Pero girl, malaki talaga ang mundo. Oo. Diba? Siguro, hindi mo pa nakikilala yung taong para sa'yo. Hmm. Pero worth it yan kapag dumating. True. And it's even bigger now because of internet, of Correct. social media, and global competition ng lahat ng mga kung anik-anik. Oo. So, ang dami na ngang options ngayon. Options. Options, diba? So, kung ako sa'yo, wag mong ilimit yung sarili mo sa iisang tao lang na hindi mo pa nakikita. Oo, girl. wag mo Diba? saktan masyado yung sarili mo dyan sa lalaking virtual mo lang nakilala. Oo. At wala pa kayong physical touch. Oy! Oo. Hindi, yung tipong ma-feel mo man yung skin niya kapag nag-rubbing elbows kayo. Diba, ganyan. maamoy mo man lang yung hininga niya. Diba, anong pabango yung gamit niya? Bagay ba sa kanya yung pabango na to? Correct. Kasi minsan nag-oxidize yung...
Hindi bagay sa chemistry ng katawan, Diba? ganyan. Kaya maging wise lang din tayo sa pagpili ng mga makakasalamuha at makikilala nating mga lalaki. Siguro ngayon, practice yan, Mari. Oo. Pakikipag-usap mo sa mga lalaki, practice yan. Oo. Kasi ang real world talaga kapag lumabas ka na sa iyong box. True. Kaya doon, Mari, sa tanong na anong gagawin niya, ako, ang sagot ko bilang Lindsay is, pack up mo na yan, alis ka na dyan, magulo eh. Ako, okay lang naman yan, pero wag ka masyado magstay. Oo. Diba? Makipag-usap ka pa rin sa kanya, pero wag ka masyado mag-invest ng iyong sarili. At dahil dyan, thank you so much for entrusting us your story. Tamps, Si pinangalanan Tamps, natin. Oo. 9:27 na po ng umaga. Siyempre naman, kasama kami ninyo pa rin ang nag-iisang mayora nyo sa radyo, Mayora Iska. At ang girlfriend mo sa radio. My name is Lindsay. Lindsay. Pangga, tayo pa rin ng number 106.7 Energy FM. Pangga, huwag mo sabihin radyo. Sabihin mo